Gaganapin nga ang BBS o Vacation Bible School ng mga bata dito sa Yemelip, Talabutab. At plano kong papasukin si Gray dahil maganda itong pang warm up kumbaga dahil malapit na siyang mag-aral. At para na din ma-observe ko siya, baka hindi pa siya ready mag-aral, masayang lang ang tuition ping ibabayad. 5 araw nga lang ang ipapasok nila dito at pang-6 naman ang araw ng pinaka-graduation nila. Kaya naman unang araw ng Lunes, mabilisan ko na siyang iginayak dahil ako din kailangang magbihes dahil alam ko na magbabantay ako sa kanya dahil baka umiyak lang pagka nakitang wala ako sa tabi niya. Noong first day, nagpahatid kami kay Papa ng tricycle. Kahit malapit lang, pero baka kasi malate kami dahil ilang minuto na lang magsisimula na. Pero buti na lang nung pagdating namin, sakto lang kaya naumpisahan din namin. Sobrang bilis lang talaga ng panahon. Dati ako lang yung batang pumapasok din dyan sa BBS nung bata pa ako. Hanggang sa na-try ko rin maging BBS teacher tapos ngayon eto na, naghahatid na ako ng anak para naman ipasok dyan sa BBS. Hindi nga lahat ng religion may programang ganito. Kaya marami pa rin ang hindi nakakaalam kung ano ang BBS. Ito ay isang religious event na ginaganap tuwing summer. Maganda ito na madaluhan ng mga bata o ng mga anak natin para magkaroon sila ng knowledge about Bible. Sa umaga ang schedule ng mga bata at panggabi naman ang mga adult. Kaya lang, hindi ako nakaka-attend dahil 2 ang inaalagaan ko. Monday and Tuesday ko nga lang nasamahan si Kuya Gray sa pagpasok dahil biglang nagkaroon ng emergency kay Blue dahil kailangan ko siyang i-confine sa ospital. Nakailang poop at nakailang suka na kasi siya at baka ma-dehydrate pagka hindi ko pa siya idinala. Sa mga ganitong edad nga ng bata, napakahirap kunin ng atensyon nila. May sarili-sarili silang mundo at kailangan mo pa ng pang-akit sa kanila para pakinggan ka. Pag ganito ang mga hawak mong batang tuturuan, kailangan mo ng mahabang pasensya. At ako nga nung tinitignan ko sila, parang akong napapasuko. Hindi ko na ata kayang magturo ng ganito karaming batang malilikot at makukulit. Buti na lang din at may time na willing silang makinig. Pero mas marami pa rin yung time na mas gusto nilang naglilikot. At sa sobrang lilikot at kukulit nga nila, buti na lang din at hindi sumuko yung teacher nila sa kanila. Paulit-ulit lang naman ang ginagawa nila sa araw-araw. Magdadasal, magkwekwento at magkukulay. Kulang-kulang 2 oras lang ang pasok nila kasi mainipin nga pagka ganyang mga edad. Kaya hindi pwede ang matagal na pasok. Super late upload na nga ang video na to dahil noong June 10 pa ang mga kuha na to. Ilang araw din akong napahinga sa pag-upload dahil kailangan ko munang pumokus sa kondisyon ni Blue. Akala ko nga rin hindi na makukumpleto ni Kuya Gray ang pagpasok dito sa BBS. Pero buti na lang, nag-enjoy siya kaya nakumpleto niya. At based naman sa nakita ko kay Gray, pang-schooling na talaga siya. Gustong-gusto niya nga lagi ang magsulat sa blackboard kapag ka natatapos na sila sa klase nila. Kaya binibigyan ko siya ng chalk. At nung nagsusulat nga siya, nagandahan ko kung paano siya magsulat ng mga letter. Kahit na hindi maayos at baliktad yung ibang letter na ginagawa niya. Hindi ko na alam yung mga sumunod na araw kung ano pa yung naging performance niya dyan sa klase nila. Dahil hanggang Tuesday lang akong nakabantay sa kanya. Sabi naman nila nakakasagot daw pag tinatanong. At eto na nga yung araw ng graduation nila. Hindi ako present dito dahil nasa ospital pa kami noon ni Blue. Nakiusap lang ako sa kaibigan ko na kuhanan si Gray ng mga video. Okay, muli, palakpakan natin ang ating mga bunso na mula sa NKT1 at NKT2. Sa Diyos ang iyong
NKP2 at ang kanilang mga guro na si Ate Regine, Ate Jill, Ate Joanne, at Ate Ivy. At pagkayari nga ng performance nila, eto na yung awarding. Excited pa naman ako sa part na to, kaso lang hindi ako present. Tapos akala ko rin hindi makaka-attend si Gray sa graduation nila. Kasi si Mama sinusumpong din yung tiyan niya. Pero buti na lang at nagpunta rin sila. Kaya na-experience din ni Gray ang masabitan ng ribbon. Nagulat nga ako dahil 3 yung ribbons niya. Isang perfect attendance, best in art, saka most behaved. Anyway, good job kuya. Congratulations. Salamat ulit sa panonood. Bye for now.